Habang nandito tayo sa area, may napansin tayo sa isang alaga natin. Ito siya. Kung mapapansin nyo, nagluluha yung mata niya. Ayan o. Usually, pa ganitong case, marami siyang possible cause. Kunin muna natin yung paglalagyan natin sa kanya para magamot na natin. Kailangan natin nitong tray para hindi siya makapalag. Tapos gunting pang opera. Panggupit. Bali yung gagawin natin, ito yung practice namin sa area pag na-encounter namin yung ganitong case. Una na ginagawa namin, tinitrim namin yung mga balahibo na malapit sa mata. Usually kasi pag mga ganitong klase ng rabbit, yung mababalbon, pag kumakain sila, natutusok ng balahibo nila yung mata nila. Lalo na pag ganitong klase yung pakainan. Pag ganito kasi na medyo close, tapos kakain sila, yung ibang balahibo napupunta sa mata nila. Pero hindi lahat ng case dahil dyan. Kumbaga ito lang yung first aid. So ang gagawin natin dyan, yung palibot ng mata, gugupitan natin, tatanggalin natin yung mga balahibo muna. Pag na-encounter nyo to, huwag nyo basta-basta gagamutin ng mga kung ano-anong gamot muna. Unahin nyo yung ganito, i-trim nyo muna yung palibot ng mata niya, tapos i-clear lahat ng possible na balahibo na nakakatusok sa mata niya. After natin i-trim yung palibot ng mata niya, ang gagawin natin, lilinisan na naman natin ng bulak. Kasi kailangan natin alisin yung mga muta-muta dyan, tapos yung mga luha. Kailangan kasi madry natin yan dyan kasi nag-ano yung germs eh. Isa pa yung mga balahibo na nakakapasok sa mata nila. Tulad ng ganito. After natin malinis ng maayos, mag-apply tayo nito, Hymo. So at least isa hanggang dalawang patak, kabilaang mata, okay na yan. Sa mga drugstore lang makakabili na kayo nito. After natin matrim, malinisan, tapos ma-applyan ito, kailangan natin obserbahan ng isang araw kung yun talaga yung cause ng pagbabasa at pagmumuta ng alaga natin. Kasi kahit one day lang, kailangan may makita na kaagad tayong improvement kung yun talaga yung possible cause. Nabanggit ko kanina na pwedeng hindi lang ito yung dahilan kung bakit nagbabasa, nagbumuta yung mata ng alaga natin. Kung hindi nyo makuha sa ganito, yung pangalawa na kailangan natin gawin, pakainin ng oregano. Kasi possible na sipon din yun. Kaya nagluluha at nagbumuta yung mata ng alaga natin. Na-experience na rin kasi namin yan before na-trim na namin, nalinisan, nagawa na namin yung una na sinabi ko pero wala pa rin. Then after nun, pinakain na namin ng oregano, obserbahan namin 1 to 2 days. Nag-clear na yun sa mata niya, tapos konti-konti na siyang gumaling. Kaya kailangan din sa pag-aalaga na kahit papaano meron kayong yung mga basic na kailangan ng alaga nyo. Isa na yung oregano. Kung wala pa at meron sa kapitbahay nyo, hingi lang kayo ng mga ilang tangkay tapos itusok nyo sa mga halaman nyo dyan or kahit sang area sa lupa na malapit sa area nyo para at least kung kailanganin nyo, dyan na lang, kukuha na lang kayo kaagad. Hindi na kayo maghahagilap. Yung pangatlo naman na ginagawa namin pag na-encounter namin yung ganyan, so nag-a-apply kami ng ivermectin. Kasi dati, nung hindi namin nakuha sa una, pati sa pangalawa na ginagawa namin, yun na, nag-apply na kami ng ivermectin. Kasi high chance, parasite na talaga yun. Nasa loob na mismo ng katawan ng alaga natin.
Ito naman, yung ivermectin sa mga poultry shop nyo mabibili. 100 pesos to, yung ganito. So, better na may naka-ready na kayo kaagad na ganito sa area. Tapos, bili rin kayo ng syringe. Meron din yan sa kanila kasi kakailanganin nyo talaga yon sa pag-aalaga ng mga rabbit. Ang ina-apply lang namin dyan, 0.01 to 0.02 cc. Ganun lang kakonti. Direct yun ay i-apply natin sa balat sa batok. So kung may balahibo doon, tanggalan nyo ng konti para mai-apply nyo directly sa balat nung alaga natin. 0.1 kung bata pa talaga, tapos 0.2 kung medyo maedad na rin yung alaga natin. Tapos next na apply nun after 15 days. Kaya kailangan din natin i-record. Hindi kasi tayo pwede apply ng ivermectin sa mga alaga natin. Bakit? Kasi ang tinatamaan dyan, atay. Yung atay ng mga alaga natin. Kaya hindi rin pwede na lumampas tayo sa 0.01 at saka 0.02 cc. Kasi delikado rin para sa kanila. So, yun yung mga practices namin sa area na ginagawa namin pag na-encounter namin yung mga ganong case. Hindi ko sinasabi na tama o yun yung dapat nyong gawin, pero yun yung mga base sa experience namin kung paano namin nagagamot yung mga alaga namin. Isa pa na kailangan yung gawin, kailangan labas-pasok yung hangin sa area nyo. Isa rin kasi minsan sa nagkokos sa alaga natin na nagmuta, nagbabasa yung mata dahil naiinitan sila. Hindi ko na binanggit kanina kasi isa yon sa mga kailangan nating i-consider pag nag-aalaga ng rabbit. Kailangan talaga medyo mahangin yung pagpupwestuhan natin. Na-experience na rin kasi namin yung di mainit na area pero medyo closeless yung hangin na pumapasok, hindi rin siya okay. Kaya better din talaga before kayo mag-start o kung nag-start na kayo, kailangan talaga open area yung paglalagyan nyo. Huwag din nyo nabibilahan ng init sa umaga at tanghali. Delikado rin yun. Check na muna natin yung trinim natin. Check na natin siya. Hopefully may improvement. Kung mapapansin nyo, mas clear na talaga siya compare kagabi before natin siya gamutin. Talagang nagluluha yung mata. Ngayon, mas okay na siya, mas tuyo na. Na-experience nyo rin ba yung ganitong case? At kung paano nyo ginagamot? I-comment nyo naman. Kung bago kayo sa channel namin, please subscribe, like, and share para updated kayo sa mga susunod nating video. Paalam!